Itaas mo ating makamay, mahal, tayo po mag-isang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangulat dalangin yung hinirang propeta sa huling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras tumahal Pinoon sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw dis magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibanghilyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, wala akong magagawa at siyang dakilang pangalan na aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pagalangan lumaya sa magalitan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved parents in the Lord, and also greet the beloved Almeda family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren of our beloved pastor. Hallelujah. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, galing pa po ng mga iba't ibang mga outreaches and stations sa buong Isabela at sa dako po ng Cagayan. Mayroon po galing ng Quirino Province. Hallelujah. At sa Santiago, sa ating beloved viewers, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, sa lahat ng mga baguhan na narito, beloved visitors, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, and a happy Mother's Day sa lahat ng mga ina ng tahanan. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ating pong palakpakan ang ating pong mga ina, no? Tama po yung sinabi nila, pag walang ina, wala tayo. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, kung wala ding ama, wala din po tayo. So, pareho lang yan, minamahal. Sino bang nauna? Ang ina o ang ama? Pareho lang sa tanong, ano bang nauna? Manok o itlog? Manok. Kasi paano maging mangitlog kung walang manok, no? Sabi naman nila, paano daw nagkaroon ng manok kung walang itlog din? So, makikita mo talaga na creation talaga. Amen. Oh, kasi kung hindi creation, paano magkaroon ng manok kung walang itlog? Ha? So, creation. We are created by God. Hindi po evolution, hindi po produkto ng Big Bang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang higit po nating pinaspasalamatan ay ang ating dakilang Diyos, ang tagapagligtas, ang lumalang ng langit at lupa. Our dearest Jesus. Amen. So, baka makalimutan ko, minamahal. Follow-upan ko lang yung sabi ng nag-exhort kanina na lahat ng mga under ko na preachers ay chinalis ko na mag 50%. So, sinadya ko po yun, minamahal pala, hindi po sila maging materialistic. Kasi pag once na maabot mo yung pagbibigay na 50%, matanggal yung pagka-materialistic mo. No? Anong ibig ko sabihin doon? Kasi marami pong mga preachers, bumibilang na po ng taon sa paglilingkod,
o lumalabas, nagtatrabaho, nag-a-abroad, dahil hinahabol nila yung sasabihin nila, kulang. No? Kulang, hindi kaya, hindi kaya. So, lalabas sila pagka-worker, kahit preacher na sila, and then sila po ay nag-a-apply abroad para matugunan yung kanilang pangailangan. So, yun po yung mahulog ka sa pagiging materialistic. Amen. Pero kung makaya mo na yon na hatiin lahat ng matanggap mo, ibig sabihin, umaasa ka na sa mahal na Panginoon. By faith, yung paglilingkod mo sa ating Diyos na buhay. Nakaya ko nga, 100% eh. Amen. Siguro, sabihin, siguro, kaya mo yan. Dahil, magkano lang yung 100, 200, 500. Nasubukan ko na yan. Minimal, na-assign ako sa abroad. Umpisa, 500 ang blessing. Dirhams. Equivalent to 5,000 pesos. Times 10. Pero 13 po ang value nun. Yung palitan. Hinulog ko lahat yun. Pagkasunod gawain, nagiging 1,000. So, 13,000 na yun. Hinulog ko rin lahat yun. Pagkasunod gawain, nagiging 1,500. So, ilan na yun? 1,500. Hinulog ko pa rin lahat yun. Sunod, naging 2,000 na talaga, dirhams. Times 13. Okay, sabihin natin, times 10. 20,000 na yun. No? Nag-preach lang ko, 30 minutes, may 20,000 pesos na ako. Hinulog ko pa rin yun. Hindi ako nagsayangan. Walang kahit kirot sa puso ko na nasayangan ako doon. So, doon ko nasubukan, minamahal, na natanggal sa akin yung pagiging materialistic. Everybody say, praise the Lord. Kasi pag hindi ka na materialistic, doon na dadaloy ang pagpapala sa iyo. Amen. Kasi pag materialistic ka pa, yun ang magiging hadlang sa pagpapala. Kasi yung faith mo, yung panampalataya mo ay makukulangan, no? Makukulangan 'yon. Mayroon kaya? Huwag ganyan ba? Totoo kaya 'yon? Pero kung hindi ka na materialistic, talagang 100% na yung panampalataya mo na mangyayari sa buhay mo. Mangyayari at mangyayari yan. Heaven and earth shall pass away, sabi ng Malapinon, but my words shall not pass away. Di ba? Noong the other week, sabi natin, before ng Mother's Day, matipanan natin yan para hindi naman tayo mainitan o hindi tayo maulanan at matanggal na yung trapal dyan para hindi naman mukhang squatter. Pero nung panahon na sinabi natin yan, malapit na po yung Sunday. May babayaran pa kami ng yung GMC, 30,000. Pagka May 8. May 8 po yun. Pero lahat yun, nabayaran yung, nadepositohan yung 30,000 pambayad sa GMC. Nakabili tayo ng worth 40,000 na yero. Provided na mahal po yung lahat. Yung isang span na yan, may namahal, kasama na yung mga trusses, mga 60,000 ang budget niyan. Ibig sabihin, kung papalitan natin lahat ng mga atip dito hanggang dito, ilang span yan? 1, 2, 3. Mayroon pang 3. Kung dito, kahit yung 3 na yan, 3 times 60, 180,000 kailangan. Papalitan lahat yan, maitaas para yung second floor, pag hindi na tayo magkasya, yung ibang kapatiran, nandoon na sa second floor, maglagyan pa ng second floor dyan, walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. So, nagulat nga ako kanina, Brother Boy. Kung mayroon kayong 1 million, sabi niya, yung ating mga viewers siguro ang isip, siguro mga milyonaryo lahat mga kapatiran sa Kawayan, sa Isabela. Milyonaryo ba kayo lahat? Palakpakan natin ito yung malapit. Yan ang pananampalataya. Yan ang pananampalataya. Ang ating Panginoon, ano bang tawag sa Kanya? Billionaire? Trillionaire?
Kung mayroon mang pinakamataas na halaga ng kayamanan, yun yung sa kanya. And then, palagi tayong nagkiklaim, anak tayo niya. Siya yung ating ama. Tapos sabihin mo, mahirap ka. Pwede naman magkunwari, no? Kunwari mahirap, pero ang ama pala nagmamay-ari ng langit at lupa. Mayroon mang ganun eh. May mga milyonaryo na mahilig magkunwari na mamulot ng basura, pero nagmamay-ari pala ng mga 5-star hotel. Yung mga ganyan. Aywan ko kung totoo ba yan. Napapanood lang natin yan sa mga reels, mga ganyan, di ba? Kunwari sila para hindi mahalata, hindi ma-hold up. No? Pero tayo, minamahal, we believe na tayo ay we are called the children of God. And our God is the creator of the universe. Amen. Doon tayo papunta, hindi tayo taga rito. Kasi kung taga rito tayo, ay dito tayo mag-ipon ng kayamanan. Dito makafocus yung ating buhay. But we are strangers here. Tayo po'y mga estranghero. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kailan baka makalimutan ko yung special event, special day. Bakit tayo nagsiselebrate ng Mother's Day? Dahil nag-celebrate ang ibang mga tao? Hindi lang ganun. Gaano ba kahalaga ang ina? At tinatawag nga silang mga ilaw. Dito. Sabi ng mga brothers, ilaw. Sa mga sisters, ano kayo? Ang mga ina, ano kayo? Ilaw ng okay. Walang magsabi na microphone ng tahanan? Ano ba yung tumawa si Pati, trompa daw ng tahanan. Trompa ng tahanan. Mas malakas yun. Palakpakan natin ito yung mahal na Panginoon. Kasi pag ang mga nanay ay tahimik, sigurado yan. Ang magdidisiplina sa mga anak ay yung mga jail guards. Everybody say, praise the Lord. Kung tatahimik ang mga nanay, ang magdidisiplina sa kanilang mga anak, pagdating ng panahon, mga jail guards. Bakit mga jail guards? Mga kukulong, drug addict, lasinggero, nakapatay, nang rape, lahat na yan. Kasi tahimik ang nanay. So, trabaho ng nanay yun. Silang taga-remind. Ilaw nga eh. Pag sinabing ilaw, naliliwanagan ang mga kasulok-sulukan na madilim. Amen. Sabi nga dito, minamahal, sa Proverbs chapter 31, verses 10 to 31. Hati lang po pagbasa. So, 10 to 20, basahin natin. Sa Tagalog, and then next readers, 21 to 31. Dito po sa Kawikaan, Kabanatang 31, talata po 10 hanggang 20. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa sa mga ruby. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa
ng kanyang mga kamay. Siya'y parang masasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkasan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisig. Kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Ayun. May ilaw nga talaga, no? Ate pong patuloy. Sa 19, kanyang itinangan ang kanyang mga kamay sa panulit at ang kanyang mga kamay ay umahawak ng panghabi. Iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha, oo, iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. 21 to 31. Dito po sa 21 hanggang 31, hindi niya natatakot ang kanyang sangbahayan sa niebe, sapagkat ang buo niyang sangbayan ay nakapanamit ng mapula. Gumagawa siya sa ganang kanya ng mga unang may burda, ang kanyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. Ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan. Pagka siya'y nauupo sa kasamaan ng mga matanda ng lupain, gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga ngalakal. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawag ang panahong darating. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautosan ng kanyang kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitignang mabuti Teka ang mga lakad. Excuse me. She opened her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. So, ang kautosan nasa kanyang dila. So, wag kayong mga anak, wag kayong magreklamo. At ano ba itong mama ko puro lang, wag. Ito, wag yan. No? Puro batas. Puro paggising sa umaga, bunganga kaagad. Yun nasa Bible yan . Ang kautusan nasa kanilang dila. Wala sa kanilang kamay. Kasi pag sa kanilang kamay, sampal abutin mo. Everybody say, praise the Lord. At least, dila lang yan. Ang mga husband naman, yung tatay nyo, nagmamasid lang yan. Nagmamasid. Pag hindi na kaya ng nanay at sumurinder na, ayun, makikita mo na, dumampot na ng 2x2 yung tatay nyo. Dadampot na ng kahit ano madampot yan para paluin ka. Dahil sabihin, hindi na kaya ng nanay, so kailangan ng kumilos ang tatay. No? Hindi dila ang gagamitin ng tatay, kamay na bakal. So, pasalamat kayo na ang inyong nanay, yun yung nagdisiplina sa inyo. Amen. Kasi yung tatay, pupunta pa yan sa palayan o maisan o saan ba siya pupunta. Hindi dapat mag-high blood yan. Ati pong ipatuloy sa pagbasa. Dito po sa 27, kanyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Ibig sabihin, minamahal, hindi po siya nagpapalimos. Hindi po siya nanghihingi. Talagang gumagawa siya para mapakain ang pamilya. Amen? Sunod. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humigit sa kanilang lahat. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang magawa
sa mapintuang bayan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan pala na kailangan, mayroon talagang Mother's Day. Napansin ba nyo kung Mother's Day, talagang masaya? Amen? Maraming event. Pag Father's Day, hindi masyado, di ba? Hindi masyado kasi hindi masyado din ang trabaho ng father, no? Imaginin mo naman yung 9 months na dala-dala yung bata. Kung ilipat kaya sa lalaki yun, at ang lalaki ang magbuntis ng 9 months, baka susurrender tayo, huwag na lang. Sa inyo na yan. No? So, ang bata, hindi pa siya lumabas. Inaalagaan na ng nanay yun. Na hindi mauntog, kung paano sa hihiga, tatagilid ba siya. No? Kasi yung iba, pag hindi maingatan, paglabas, may butas dito sa ilong. Nabingot, di ba? Kasi na-slide, napadapa. So, gabing pag-iingat. Sa tiyan pa lang iniingatan. Kung lumabas kang gwapo at gwapa, pasalamat ka sa nanay mo na iningatan ka. Amen. Mag-iingat siya sa pagkain. Kasi pag hindi siya mag-iingat sa pagkain, baka yung pagkain na yun, makakalason yun, makakapag-abort, hindi ka lalabas. Lalabas pero wala sa oras, no? Ma-abort, magkaroon ng malaglag. No? So, grabing pagsakripisyo pala sa isang ina. Amen. Hindi lang po yung mga anak ang inaalagaan. Pati yung asawa, inalagaan pa. Sabi dito, gigising sa umaga. Maghanda ng pagkain. Everybody say, praise the Lord. Maglaba. Lahat, minamahal. Oh? Walang sahod yan. Okay lang yung mag-hired ka ng yaya, mag-alaga sa anak, may sahod yun. Pero ang nanay, wala pong sahod. Pero masaya silang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Everybody say, praise the Lord. Oh? Mayroon din po tayong nanay sa pananampalataya. Ina ng ating pananampalataya, yung nagiging ehemplo, hindi lang sa mga kababaihan, sa ating lahat. Ating pong beloved Mama dear, minamahal na alala ko nung nasa Cagayan de Oro ko, tinawagan niya ko, anak, anong service niyo dyan? Bumili kayo ng service sa mga gagamitin sa Bible study. At huwag kang bumili ng second hand dahil sakit sa ulo. Brand new. Hindi na yung sinabing, huwag kayong bumili ng brand new, mahal anak, second hand lang. Hindi, ganon. Hindi ganon ang tinuro na panampalataya. So, hindi mawala sa isip ko yun, minamahal. Pero, bago ka maging brand new, dadaan ka muna doon sa... Kumbaga, nung nasa Tugigaraw kami noon, pagtakbo, flat. Kung hindi pa flat, mahulog yung pintuan. Pag bibili kami ng gulong, yung sikanhan na, yung recap, yung pinatungan na lang, recap, maya-maya biglang matuklap yon. Nag-umpisa kami sa doon. Pero hindi kami tumigil sa Bible study. Madaling araw, nandoon pa kami sa daan. Maya-maya biglang ma-flat, biglang mayroong tutunog. Sira na. Hindi na matulak. So, ganun ang umpisa. Tapos nung nagplano kaming bibili, ayaw naming
Bitawan yung luma. Dahil mayroong tinatawag na, anong tawag nun? Ha? May ano ba? Sentimental value. Di ba? Oo. Paano ka magkaroon ng bago kung ayaw mong bitawan ng luma? Parang buhay din yan. Paano ka magbago kung hindi mo bitawan yung luma mong pagkatao? Everybody say, praise the Lord. Huh? So, ganun pa rin. Gagasto ka ng gagasto. So, gusto mong magbago? Bitawan mo yung luma mong pagkatao. Kasi hindi man pwede magsabay yung bago at luma. Sige nga, kumain nga kayo ng bagong saing na kanin, tapos haluan nyo ng panis. Masisira yung bagong lutong kanin pag haluan nyo ng panis. Amen. So, ganun din sa buhay. Gusto mo ng pagbabago? Bitawan mo na yung luma. At tanggapin mo yung pagbabago. At lumakad ka sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No? Gusto mo ng, sa sister, gusto mo ng magpalda, tinago mo naman yung mga pantalon mo. Gusto mo nang sumunod sa kabanalan, pero nandoon pa rin yung mga luma mong sinusuot. Ay, remembrance. Paano ngayon kung mabackslide ka? Paano ngayon kung manglamig ka? Mayroon ka pang huhugutin. Hugutin mo yon, suot mo. Total, yung aking pinagpipre, hindi binigay, hindi pinagkaloob. Pero kung wala na yon, dinispatsa mo na yon, wala ka nang babalikan. Katulad ng nasumpungan mo ang buong katotohanan ng Diyos pala Espiritu at sambahin sa Espiritu at katotohanan, kailang hindi mo maalis-alis ang mga ribulto. Remembrance, kasi yan ay kinagis na. Ngayon, nung nalamig ka na, balik ribulto ka uli. Di ba? So, kailangan, minamahal, mayroon tayong yung desisyon na wala nang lingunan. Sabi nga, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Alam mo ng katotohanan yan. Diyan ka na. Huwag kang mamamangka sa dalawang ilog. Amen. Ganon ang ating pong mga nanay. No? Firm sila. No? Firm. Talagang pag silang magsabi, kumisa, teka muna. Parang ikaw na yatang nagdesisyon. Ikaw naman bilang husband, kung nakita mo naman na maganda yung naisip ng wife mo, approve it without thinking. Kasi karamihan talaga sa kanila, good administrator sila. Dahil experience na nila yan. Kung halimbawa ikaw naman ang makapag-anak ng 10 yung inalagaan mo, talaga namang iba't ibang ugali niyan. Di ba? Iba't ibang ugali yan. Mayroong ugaling, basta iba't ibang ugali. May ugaling baboy. Basta makakita ng putik, lulubog-lubog. Maglalaro yan. Tawagin mo naman, bihis ka. Bihis. Maya-maya, yung isa naman, bigla namang mayroong tinulak, may inaway. Ano namang ugali yon? Ugaling nanunungay. So, talagang adjust yan. Hindi sila sumusuko. Karamihan minamahal sa nagtatagumpay na pamilya, nagtatagumpay yung kanilang mga anak, ay talaga naman. Yun ang nanay na ginamit ang sinabi dito sa ano ba yung binasa natin kanina? Yung ginamit yung kanyang dila. He stretched out her hand to the
Tika muna. 26 ba? She openeth her mouth with wisdom. She openeth her mouth with wisdom. Ano bang wisdom? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pagbukas ng iyong bibig, kailangan mayroong wisdom. May takot ka sa Diyos. Kasi pag bukas ng bibig mo na wala kang takot sa Diyos, ang lalabas diyan, pagmumura. Pagmumura. Kasi wala kang takot sa Diyos eh. Di, murahin mo na yung mga anak mo. Sabihin nila, sana satyan ka pa lang, namatay ka na. Di ba ganun iba? Sa galit, di ba? May mga ganun magalit. Yung mga nanay, sobrang galit. Sana hindi ka na nabuhay. Sana nalaglag ka na lang. Sana namatay ka na lang. Sana magkasakit ka. Sana ganito. So, ang talagang nanay na totoong makadiyos, she opened her mouth with wisdom. Ang wisdom, sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Job 28:28. Ang pagkatakot sa Diyos ay karunungan. So pagbukas ng bibig mo, bantayan mo yan na hindi ka makapagmura at hindi ka makapagsabi ng masakit sa iyong anak. Amen. Parang sabihin mo, sana hindi ka nalang pinanganak, pangit ka. Parang gano'n. Talagang hindi makalimutan niya yun. Pangit pala ako. Bubo ka. Mga ganong mga termino. Hindi ka katulad ng kapatid mo. Matalino yun. Ikaw, ganito, ganyan. O ganon. You must use your tongue with wisdom. Everybody say, praise the Lord. Kumari, naaayon sa salita ng mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. And in her tongue is the law of kindness. O, diba? Law of kindness. Sa dila niya, nandyan ang batas. Pero batas na, anong kindness sa Tagalog? Kabaitan. Anong ibig sabihin nun? Pagkatapos mo magalit, kaibigan mo na naman yung anak mo. Hindi yung magalit ka sa anak mo, 1 buwan na, 3 buwan, anong klaseng nanay yun? Nagalit ka lang doon sa ginagawa niya, hindi yung sa pagkatao niya. Pagkatapos naghingi na siya, sorry, okay na. O after 1 minute, o after 30 minutes, wala na. Laro na naman kayo. Nagtawaan na naman kayo. Ganon. Amen. Amen. Di ba sa church ganon din? O na-review ka, nag-practice ng choir. Tapos delinquency ka, palagi ka late, pinagalitan ka. Tapos pagkatapos nun, kausap na. Maliban nila kung dumistansya ka at natisod ka at ikaw ay nagtampo. Paano ka kausapin? Hindi ka na nagpakita dahil sa pride. Pero pagkatapos nun, okay. Sabi nga, magpasalamat ka. Magpasalamat ka na may tumutuwid sa'yo. Sabi ko nga kanina, minamahal, pag ang isang ina ay hindi tinutuwid ang anak, pagdating ng panahon, ang magtutuwid niyan, mga jail guards. Di ba, Brother Danny Bautista? Mayroon kayong rules doon sa kulungan, disiplina. Mayroon silang disiplina doon. May mga palo-palo pa sila dyan pag hindi ka sumunod sa mga rules. Mayroon pang Bartolina, di ba? Ikulong ka doon sa kulungan, walang bintana. Isolation. Tapos paglabas sa kulungan, ay salamat, nagbago ako sa kulungan. Hindi ako nagbago sa mga magulang ko, pinabayaan ako. Sa kulungan ako nagbago. Kasi nadisiplina siya doon. Araw-araw pa naman, binibilang sila. Binibilang. Tapos pinapakain. Tapos pina-exercise. Kulong. Tapos paggagawa ng isolation room. Mayroon silang mga paddle. Lahat na yan. May mga
madisiplina sila. O, paglabas, yung iba talagang ayaw nang bumalik sa kulungan. Yung iba naman nasanay. Dahil libre kain sa kulungan. Sarap ang ulam. Makapagpuri pa sa Malapinon. Okay lang kung nandiyan ng Jesus Miracle Center, katulad sa Isabela Provincial Jail. Mayroon silang pagpupuri. Mayroon Bible study doon. Paano kung mapunta ka doon sa ibang lugar na mga nagra-riot ang mga priso doon? Walang nag-aalaga sa kanila sa espiritual. Puro ditato ang mga katawan ng mga priso. O, di ba? So, kahit ang inyong mga anak ay disturbo sa pagsamba nyo, huwag po nyong iwanan sa bahay. Dito ka na lang. Isturbo ka sa aking pagsamba. Patakbo-takbo ka. Huwag ganun. Ang Malapinon, hindi po niya nare-rebuke ang mga bata. Sabi ng mga apostoles, Panginoon, napakaingay ng mga bata. Maingay sila. Totoo nga naman. Nasa Bible yan. Nagreklamo ang mga apostoles, ang mga disipulo sa Panginoon. Maingay ang mga bata. Habang nagsasalita ang Malapinon, ang ingay ng mga bata. Anong sabi ng Malapinon? Kung hindi kayo maging katulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa karyan ng langit. Maingay ngayong mga bata, pero pag pakantahin mo dito, alam nila, may verse, may memory verse pa. Oh, reklamo tayo, maingay yung mga bata. Pagkakanta sila, may memory verse pa yan. Ano kaya kung ilipat natin ang memory verse doon sa Adult Choir natin ang Adult Choir natin pa memory verse. Huwag na lang ba sa mga bata na lang yan, Brad? Kasi mahirap mag-memorize. O yun na nga, di ba? O makukulit sila pero ang galing nila mag-memorize. Malapit sila sa puso ng Malapinoon. Guidance lang po yan, minamahal. Kahit magtakbo-takbo pa yan dito, may gate naman tayo eh. Naririnig pa rin nila ang ating pagpupuri. Naririnig pa rin nila ang ating mga patotoo. Amen? Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mga Panginoon. Pag mayroon na pong mga kasi alam ko may Sunday school na eh. Dalhin yung anak nyo doon. At iwanan nyo, bahala na yung Sunday school teacher. Kung minsan kasi yung ibang mga nanay din, hindi nila mai-intriga yung mga anak nila. Pag nandoon na sa Sunday school, nag-isip mo siya, ano kayong ginagawa sa anak ko? Baka makulit yun. Ano kayo? Parang intriga mo na doon. Bahala na. Concentrate ka dito. Pala kang sumakay ng jeep, dala-dala mo isang sakong bigas. Sabi ng konduktor, ilagay natin sa itaas. Wag. Kasi takot ka manakaw. Di pinasok mo sa loob ng jeep. Ayaw mo ring ilagay sa sahig dahil baka damputin ng iba. So, nilagay mo sa ulo mo habang nakasakay ka sa jeep. Pasan-pasan mo yung isang sakong bigas habang nakaupo ka, nakasakay ka sa jeep. Kasi wala kang tiwala. Pagkatiwala mo, parang sa paglilingkod sa Malapinon, surrender mo lahat sa Panginoon. Malapinon, ikaw nang bahala sa problema ko. Ikaw nang bahala sa lahat-lahat. Purihin kita, mahal na Panginoon. At makita ng Malapinon, ayon, sinurinder mo na lahat. Ikaw nang bahala sa mga luma. Ng mga gamit ko, Malapinon, gusto ko bago. Nung gusto ng bago ang Santiago, sabi namin, kulang ang pang-down natin. Ibintan yung luma. Kasi puro naman kayo, puro kayo bili-bili ng mga pisa. Hindi, pwede pa to. No? Remembrance, kasi ito, sa hirap at ginahawa, tama nga naman, sa hirap at kasama mo, hindi mo i-let go. Nangyari, tumirik nga, minamahal. O napilitan. Instead na bibilhin ng 80, 30 na lang. So, kuminsan ganun. So, subukan nyo. Yung mga luma, yung damit, yung mga nangangailangan, i-read nyo yung mga luma. Papalitan kayo ng Malapino ng bago. Yung mga nakikita nyo walang mga sapatos, tapos ang sapatos, ang dami-dami sa bahay,
Oh, yung sapatos, collection ko, 1,000 na to. May iba't ibang klase sapatos. Anuhin mo yan. Pagdating ng kamatayan, hindi mailagay sa kabaong lahat yan. Magpili lang ng isa doon. Amen? Magpili lang ng isa. Tapos yung 999, pag-aagawan yun. Pag-aagawan. So, hindi natin ganun gawin, minamahal. Malapit na. Sabi nga, malapit na ang pagbabalik ng Malapinoon. Sabi nga nung patutunan ng ating mahal na kapatid, may anghel na napakita, nakalinya na sila. Hudyat na lang ng mahal na Panginoon. Yan ang dahilan, minamahal na tayo ay, kumilos. O, may kapatiran sabi, buksan nga yun, dinapigi, ang layo nun, iikot pa kami ng Aurora Province. Kasi dinapigi, Isabela yun. Pinuntahan na ng ibang outstation yun, minimal, walang problema, ibigin natin, kahit Isabela yun. Kaya lang, sabi nila, part ng Isabela. So, puntahan, magbukas doon sa dinapigi. Ikot pa kami ng Aurora Province, Quirino Province, Aurora, bago wag dinapigi. Pagkatapos niyan, lipad na naman kami ng Batanes. Inandoon yung mga missile ng Amerikano. Yung mga tangkidigera nila, yung mga panggera nandoon, nakaabang na. Kasi by 2027, kukunin na ng China ang Taiwan. Pinaghahanda na yan. Pinaghahanda na yung gera. So before mangyari yun, pasukin natin ang Batanes, magbukas tayo ng gawain doon. Amen. Para hindi sisingilin ng mahal na Panginoon ang kanilang mga dugo sa atin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Awitan natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kung mayroon po mga baguhan na narito, lapit na po kayo sa harapan. Dito po natin maramdaman ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Inaalagaan tayo. Kung paano po tayo inaalagaan ng ating mga magulang. No? Maalaala ko ang aking ina sa laman. Nung kinuha na ng Malapinoon yung aming ama, minamahal. Siya na yung nagtaguyod sa pamilya. Siya na yung naghanap ng pagkain. Makikiani sa palayan. Magdala siya ng isda, bibingka o anumang bagay. Ipalit lang ng palay para mayroong maipakain sa amin. Magdala ng isda, punta sa bukid para ipagpalit ng mga saging o kamuting kahoy para mapakain kami. Ganun ang kanyang pag-alaga sa aming minamahal para kami ay lalaki na hindi mapabayaan. Estrikto ang aming mga magulang. Lalo na yung ama namin, grabe yun. Hindi kami pwedeng pupunta sa mga basketball court. Hindi kami pwedeng makipaglaro sa mga kapitbahay dahil baka makahanap kami ng kaaway doon. Sabi ng papa ko, sabi ng mama, narinig ko, minamahal, yan ang dahilan na 10 kayo para kung maglaro kayo, kompleto. Bakit pupunta pa kayo sa kapitbahay? Magkaroon na ng gulo. So, ganun ang kanilang pagtingin. No? Pagmamanman. Ganun din ang pagmamanman sa atin ng ating mga beloved parents in the Lord. Bakit ka pa pupunta sa iba't ibang relihiyon? Bakit ka pa makipag-fellowship sa iba't ibang sikta? Nandito na, sapat na. Sabi nga ng Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastor, wala na akong pangangailangan pa. Supply lahat ang ating pangangailangan. Kagalingan, pagbabago ng buhay, signs, wonders, and miracles nandito sa gawain ito. We are blessed. Binigyan po tayo ng mahal na Panginoon ng tunay na pastor, tunay na mga magulang sa Panginoon. Our beloved pastor and beloved assistant pastor, para gabayan tayo.
Parang isang pamilya tayo. No? A church is a family of God. So mayroon siyang hinirang na maging magulang sa atin sa spiritual. Our beloved parents in the Lord. Sila ang ating mga magulang. Our beloved mama there, siya ang ating ina na nag-aaruga sa atin spiritually. Tinuruan paano mamuhay na may kabanalan. Paano magkaroon ng takot sa mahal na Panginoon. Inaalagaan tayo. At nandito tayo ngayon. Mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Itaas ang ating makamay, minumahal. Hallelujah. Yes, sir, Jesus. Hallelujah. Tayo ay nagkasama, ang puso ko ay laging masaya. Tunay ang pag-ibig mo, tapat at totoo, hindi magbabago at hindi maglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kalimutin mo, Panginoon, nakilala ka pa sa dalangin ko. Ako'y bibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Lumalayo sa'yo, isa'y nadarapa. Ito buhay ko, kahit kailanman di mo ako iniwan. Ang awa mo'y laging nagdaraan. Panginoon, hindi nakakapal sa dalangin ko. Ako'y nalilito kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nakilala ka pa sa dalangin ko. Ako'y ibibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Para po sa mga baguhan, may namahal.
Mayroon pong 4 na reglamento, kaligtasan, una-una pananampalataya, ngalawa pagsisisi, pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo, pang-apat, Diyos nang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Itaas po inyong mga kamay, may mahal, sumunod sa panalangin ito. Banggitin po nyo lahat ng mga baguhan, hallelujah, ang panalangin sa pagsisisi. Sumunod sa panalangin, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakila man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa mga Pinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Iligtas mo sila sa paglamabas sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong sakit, minamahal, itaas po inyong kamay. Ano po yung makahilingan sa malapinon? Tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah. O dakila ka man Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Sus. Minsan pa, mahal na Pinoon, umingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawa, nabanggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo yung mga Pinoon. Hallelujah. Sa paulat dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Rizal Meda, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, cancer, demon sa sickness, devices, problems, unbelief and doubts, hallelujah, cast out, everything cast out, Jesus be healed. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, may namahal, itaas po natin ang ating 2 kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.